sugar? Sa klase ng kape, magkakaalaman. Cafe Puro 3-in-1. Mula sa sarap ng giniling na kape. Buy 6, get 6 Nor All-in-One Plus Meaty. Free! Alright, usapang Christmas decors pa rin po tayo ngayong umaga dito sa Paete, Laguna. And Arn, bukod doon sa mga pinakita natin kanina, no, isa pa sa mga kapansin-pansin talaga, tsaka kakaiba sa mga ginagawa dito, itong mga 3D stars sa gawa daw sa chipboard o itong parang carton sa harapan natin. O, diba? Actually, may tawag sila dyan. Yes, ang Arn, tawag ano? dyan, Sputnik. Sputnik. Ayan. Very simple lang yung paggawa niya mga kapuso. So, syempre, kinakat muna nila ito into triangles. Tapos, ayan, gagawin na nilang ganito yung forma niya. Tapos, i-assemble. Ayan. And of course, pipinturahan, lalagyan ng glitters. At pagkatapos, ito na po ang finished product. O, diba? Ang ganda-ganda. Mabibili po yan for 3 for 100, yung maliliit. Tapos yung malalaki, ayan, 120 pesos po yung mga kapuso. So, there you have it. Ilan lamang po yan sa mga makikita nga ng mga Christmas decors. Kaya, ayan, sana marami na po tayong choices ngayon darating na Pasko. Anyway, happy Monday mga kapuso. Magbabalik po ang unang hirit. Ngayong Lunes sa primetime dramang pinag-uusapan ng bayan. Babalik na ang daddy ko! Hindi nga ikaw ang eredero, Tonton. Alam ng dating simyan ko yung secret. Talaga? Alam niyo kung sino. Bisyong totoo ang lang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito mga kapusa sa unang hirit at mga taga-barangay Western Bikutan naman dyan sa Taguig nagsagawa po ng clean-up drive kontra sa dengue. Kaya naman mula sa Taguig may live report si Dano Tingkungko para sa update. Dano? Connie, kahit ilang buwan nang binubuno ng marami sa ating mga kababayan ng lupit ng dengue, hindi pa naman huli ang lahat para tuluyan itong masawata. Kaya ngayong araw, isang synchronized spraying at anti-dengue drive ang sinimulan ng DOH at ang lokal na pamahalaan ng Taguig dito sa Barangay Western Bikutan kung saan naitala dito may pinakamataas na kaso ng dengue sa buong Taguig. Sa pinakauling tala kasi ng DOH NCR, nasa 10 ang kaso ng dengue sa barangay na ito. Ayon sa tala ng DOH NCR, hindi man nangungunan Taguig City sa may mga kaso ng dengue sa NCR. Kung ang pangalawa naman ito, kung ang change rate o paglobo ng kaso ang pag-uusapan. Sa ngayon kasi nasa 580 ang bilang ng kaso ng dengue sa buong Taguig o 127% increase kumpara sa bilang nung nakaraang taon. Ayon sa DOH NCR, sa mga pangunahing dahilan ng paglobo ng kaso ng dengue, partikular na rin dito sa Taguig ay ang sunod-sunod na pag-ulan. Kapansin-pansin din dito na dikit-dikit ang mga bahay at karamihan sa mga ito ay may mga gulong na nakapatong sa bubong. Nakahanda naman ang mga tauhan ng City Health Office, maging ang mga tauhan ng barangay sa sinasagawang clean-up drive ngayon at spraying. Tulong-tulong sila sa pag-spray ng insecticide sa mga kanal at gilid ng mga bahay na karaniwan ng kuta ng mga dengue mosquito. Pero ayon din mismo sa City Health Office, kahit paulit-ulit nila itong gagawin, mauuwi rin sa wala kung hindi may ikipagtulungan ng mga residente. Sa mga oras na ito ay ikinakasa na nga, hinahanda na nga isang programa rito para nga sa isasagawang launching ng anti-dengue drive. Simula dito sa Western Bikutan sa Taguig. Ayon naman sa DOH NCR, hindi lang nila dito gagawin ang anti-dengue drive, kundi susundan pa ito ng mga iba pang anti-dengue drive sa iba pang lugar dito sa Metro Manila. Yan muna latest mula rito sa Taguig City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Samantala, tignan naman po natin ang nagaganap na live commemoration o pag-alala naman ngayong araw na ito sa may New York City kung saan ito ay tinaguriang Tribute in Light. Inilawan po yung mga dating kinatatayuan ng bumagsak ng towers ng World Trade Center. Samantala, puntahan naman po natin ngayon sa unang chika naman, sina Kuya Lar at Luan. Hi
you, Connie. Thank you, Connie. Good morning, Kuya Lar. Good morning. Alam mo, naalala ko tuloy yung yung sa World Trade Center. Yes, nandun ka. I was Nakwento mo there lang sa akin. 2001. Anong Oo. feeling, Kuya Lar? Iba yung feeling na makita mo yung New York na parang ghost town. Walang tao. Walang tao. Tapos ano lungkot ng mukha ng mga tao. Ay, nako. Di bale, ngayon happy naman na tayo. It's Yes. time to chika. Yes. Oo, makikitsika din sa atin. Nanonood sa chika natin si Pio Medina ng Padre. Good morning. At siyempre si Priscilla Perren. Good morning. Yan. Okay, time to chika mga kapuso. Star-studded ang ginawang launching ng Biblio sa second anniversary ng PPL Entertainment. Yung PPL, yung kaya Perry Lansigan, Lansigan. yes. Ito yung management company na nagmamanage ng mga karir ni na Ding Dong Dantes, ni Jolina Magdangal, ni Angelica de la Cruz, ni Jeff Eigenman, ni Gabby Eigenman, ni Arthur Solinap, ni Rochelle Pangilinan, ni Carlo. Hindi na lang mawawala. Siyempre, Kuya Lar, at ang okasyon nga yan. Nung Saturday nga, nagkaroon sila ng launch ng Biblio sa Biblio. coffee table book. No? Yes. Coffee table book na nandun yung mga pictures ng lahat ng mga talents ng PPL. That's right. Ang okasyon nga na yan po ay ating mga kapusong sina Ding Dong Dantes, Marian Rivera, umattend din. At tayo, Kuya Lar, nandun din nandun tayo. tayo nung Nakikita Friday. tayo sa kanila. So, ipapakita po namin sa inyo kung anong itsura ng kaganapang yan. Panoorin po natin ito. Nagdipo-dipo noong Biyernes ng gabi ang mga artista at network executives para sa second anniversary ng PPL Entertainment na pinangunahan ng manager na si Perry Lansigan. Kasabay ng selebrasyong ito ay ang formal na pag-launch ng photobook ng PPL, ang Biblio. At pinangungunahan ito ng kapuso actor na si Ding Dong Dantes. Oo, nagpapasalamat ako kay Perry kasi bukod sa siyempre ito ay isang parang libro kung saan napakita niya yung kung gaano na kalaki ang pamilya ng PPL magmula last year. Eh, siyempre at the same time, kumbaga may purpose din siya kasi maganda nga kasi yung initiative nang galing sa kanya. Nagpapasalamat ako na pinili niya ang Yes Pinoy Foundation kasi may project kami na gagawin sa Mindanao na magtatayo ng mga classrooms. So, gumawa siya ng paraan na yung parte ng mga proceeds ng bibili ng libro ay mapupunta ron. At syempre pa, present din sa nasabing event ang girlfriend ni Ding Dong na si Marian Rivera upang magpakita sa kanya ng suporta. So, nandito rin ako para syempre supportan si Perry, lalo si Perry, tsaka nakakatuwa lang na pangalawang pagkakataon yata ito na nag-anniversary sila at nakakatuwa na dumadami yung mga talents niya. Ito na, bumili na ako ng isa. Yung kasi neto may pupuntahan din. At mapupunta yan dun sa mga para-paralan para kay Dong naman ang foundation yun. Agaw eksena rin ng gabing iyon ang pagdalo ng 6 na buwang buntis sa si Andy Eigenman. Ito ay upang suportahan ang kanyang kuya na si Gabby Eigenman na parte rin ng nasabing management. Kitang-kita naman ang pagiging poised at saya sa mukha ni Andy sa kabila ng kaliwat ka ng intriga na ibinabato sa kanya ngayon. Kung ano man ang kalalagyan niya, even that she's pregnant now, she's here to support me. Sorry, okay naman po ako. And how do you feel about the support of the family, the Eigenman? Of course, I'm very happy and I'm very thankful about it. Thank you po. Halatang medyo umiiwas Umiiwas ng siya konti. sa'yo, Kuya Lar. Yeah. Kasi chichikahin mo Hindi kasi, siya. sabi nga na less talk, less mistake. So, That's mas right. mabuti na yung hindi siya masyadong nagko-comment kasi in-invite lang naman siya ni Gabby. Ni Gabby para Oo, ng kanyang sinuportahan kuya. lang naman niya yung kanyang kuya. Ayan. Pero masaya yung event. Sobrang Masaya, sobra. Anong oras kayo nakatapos? umaga na. Umaga na. So, ngayon punta naman tayo kina Lynn and Susan. Ikaw na. Ayan, kayo ba'y naghahanap ng pet na mabalahibo na maliit para sa bahay? Ayan, ang tawag po dyan ay ferret. Ayan, mamaya malalaman niyo kung paano ito aalagaan at ano nga ba itong ferret. Hindi ba yan si Will Ferret? Ay, artista ito. Balik po agad ang unang hirit. Balik ang unang hirit. Will Ferret. Unang hirit, ang saya-saya